good morning guys and welcome back to my channel. And welcome back to me. Kasi medyo okay na yung pakiramdam ko. And nakaligo na po ako guys. Naligo na ako para at least kahit paano maging okay na yung sipon ko. Kasi wala naman na akong lagnat. Kaya yun. So guys dito, kahit masama yung pakiramdam mo, walang gagawa sa kusina. Later. So mag-usap tayo guys. Yung sabi ko sa inyo, na ikukwento ko sa inyo kung paano ko na-met yung Nepali kong asawa. At anong year ko yan siya nakilala at saan kami na-met. So guys, ito na nga, na-met ko yung asawa ko year 2002. Sa isang company na kung saan same company lang din kami nagtatrabaho sa isang oil company sa Middle East, guys. So, yun nga, guys, through our, syempre, mutual friend. Oh my God! Wow! Mutual friend. Yun, sa mga, syempre, di ba, very common minsan sa mga nangyayari na, uy, saan kayo nagkakilala? From our mutual friend. Di ba? So, yung ganon. So, friends niya, friends ko din, parang ganon. Yun na yun ang talagang magkaroon kayo ng way na para magkakilala sa isa't isa. Kumbaga, yun na yung pinakamadali na para magkakilala kami sa isa't isa. Gawa na, syempre, unang-una, ibang lahi siya, and ako, syempre, kumbaga, unang-una din ayoko sa kanya, and hindi ko rin alam bakit. Siyempre may tsura naman yung asawa ko. Bakit nagustuhan niya rin ako. Joke lang yun. Na-met ko yung asawa ko year 2002 through our mutual friend. Nakasama namin sa work. Actually guys, nagkataon din yung mga kasama namin sa site na yun. Sa mga tindahan na yun na puro ka-close din namin. At nagkataon din yun na talagang parang lahat nagtulong-tulong na maging kami. Siyempre guys, kung kami lang na ako lang ang mag-isa at lahat sila tumutulong sa kanya, siyempre lahat ginagawa ng paraan. And siguro wala namang masama doon kasi pareho pa kami single din. And siyempre sinigurado ko muna kung wala siyang asawa. And siyempre siya din, kailangan niya rin siguraduhin kung ganun din ba yung record ko. Kasi sa abroad, iba ang buhay. At sa Pilipinas, iba rin yung buhay natin. At sa kanila, sa abroad, iba din yung dating nila. At dito mismo, sa kanilang lugar, iba din yung kanilang dating, yung aura nila. So, yun, syempre. Pero dati, hindi pa kasi uso yung mga, kumbaga, vlog, or mag-research ka kung anong klaseng lugar. Ang mga ganyan, hindi ko nga alam yung lugar na yan, nung hindi ko nga alam yung Nepal na lugar. Kumbaga, nung nasa abroad na ako, doon na ako nag-start na explore kung ang taong to, saang lugar klaseng mga taong to galing. So, doon ko lang na kilala talaga ang lahat ng lahi. Kasi doon, syempre, iba-ibang klaseng lahi ang kakasalamuha mo. So, doon mo makikilala, pati ugali. So, yun nga guys, balik tayo doon. So, one day, isang araw, na, yun na, mayroong isang tao na gusto kang makilala. Sinabihan ako ng friend ko, nakakwarto ko yan. Ako naman na surprise kasi kumbaga never pa nangyari sa buhay ko gaganon-ganyan. You serious? Pili kong ganda-ganda ako naman. O yun. So, syempre tapos ako, uy, bakit sino ba yan? Ganun. Yung sabi niya kasi, pero mabait to, ganun-ganun.
Mabait yan. Siya talaga yung nag-ano, nung una. Siya talaga ang nagtulak niyan sa akin. Kaya, alam niya yan kung sino siya, napapanood niya tong vlog ko eh. Baka kasi pag i-mention ko yung pangalan niya, magagalit sa akin. Pero alam niya na yan kung sino siya. And yun nga, sabi niya sa akin. Tapos ako naman, parang kinabahan. Hala, ayoko pa naman na pumasok doon sa trabaho kasi nasabi niya. Nagsabi ako, saan ba yan? Sino ba yan? Sabi niya, kasama natin sa work. Ay, tapos, pero at that time, wala pa talaga ako feelings na, kasi ayoko talagang expect, kasi ayoko nga sa mga ibang lahi, sabi ko sa sarili ko. Tapos, sabi ko sa kaibigan ko, sabihin mo sa akin kung sino yan. Ayoko kasi pumapasok doon sa tindahan na may nahihiya sa akin, or baka kung may na-offend ako, sino ba yan, or ano gusto kong malaman. So, sabi niya, basta, wag ko muna sabihin ko muna sa kanya kung pwede ko naman sabihin. Kasi baka magalit siya, baka mahiya siya sa'yo, lalo kung sasabihin ko ang pangalan niya. Tapos, yung kaibigan ko rin, na siya din yung tumutulong din. Kasi nasabi ko kasi yung lahat ng tao doon sa tindahan na yun kung saan kami nag-work. Teamwork sila lahat na tumulong sa kanya, sa asawa ko niyan, para maging kami. Para mahulog yung loob ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko masyadong mahihain, hindi marunong manligaw, and hindi siya talaga nagsasalita. So ito na, the next day pumasok na ako kasi nalaman ko na my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. may isang tao na may gusto sa akin, wala rin siyang perang dala na extra. Kasi usually naman, pag
pag mga ganyan sa trabaho namin, di kami nagdadala ng extra na pera, guys. Kumbaga, nagbabaon kami ng kanin or ano, kasi hindi naman talaga uso yung bibili-bili kami sa labas kasi wala naman kami bibilan. Kung hindi dyan lang sa parang C-store namin. So, yung that time, magkasama na kami sa schedule, diba? So, wala akong perang pambili nun. So, sabi ko sa kanya, bakit ako mahiya? Wala naman ako gusto sa kanya. Bahala sa dyan. So, kinatok ko siya sa opisina niya. Talagang patay malis siya ako. Sabi ko, brother, sabi ko sa kanya, guys, namula talaga siya. Hindi siya nagsasalita. Sabi ko, can I borrow your ATM? Or sabi ko, may cash ka ba? Kasi wala akong wala akong dala, sir or mister, ganun. Sabi ko sa kanya, pasensya mo, bukas babayaran kita. Kasi talagang emergency lang. Kailangan ko lang talaga bumili niyan, dyan, sa ating, kukunin ko lang sa gondola na yan, ipapakita ko sa iyo, ikaw mag-punch. So, hindi niya rin in-expect ko anong bibilihin ko. Basta kinuha ko na lang. Kasi tapos hindi siya nagsasalita. Sabi ko na baka nagalit si mister, ganito, ganyan. Mister, tawag ko sa kanya, wag na lang brother. Kasi parang may nahalata na ako. So, parang ako yung bumili ng customer kasi bawal sa amin magpukpok na kami yung cashier, tapos kami yung bibili. Yun, kasi may mga CCTV nun eh. So, syempre parang ako yung kumuha ng item sa gondola, inilagay ko sa counter, tapos talagang tinawag niya yung kaibigan ko na para siya na lang yung mag-scan. Tsaka binigay niya na lang yung ATM niya. Kumbaga nahiya siya. Ako naman, talagang sabi ko, wala, nahiya talaga si sir. Sabi ko, ganun. Tapos, noon after, bahala ka dyan. Sabi ko, basta ayoko sa'yo. Sabi ko, kung ma-turn off ka sa akin, di ma-turn off ka dahil gusto ko rin yung pag chin-check mo yung mga drawers, yun, may nakikita ako from him na mga parang maliliit-liit na bagay na gawa niya, na which is paunti-unti kong na-appreciate yun. Pero hindi ko na pinapakita na kumbaga medyo meron na akong konting kilig ba. Then after that, the next mga ilang, kasi mga months yun bago ko na-realize na parang mahal ko din yung taong nagulang. Ganun. So, that time, parang yung best friend ko, kinausap ko, bakit mo ako
Sabihin mo naman dyan sa in-charge natin kasi ikaw parati ang kasama niya. Hindi ko rin pala alam, silang dalawa nagkakagustuhan na rin. Nauna pa sila kisa sa amin. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. So, kami talaga niyan guys, ang kumbaga love team.